Ampersand quote, noong gabing iyon ng bagong taon, nasaksihan ko. Ang bahay ng anak ko, ang pinaghirapan niyang 8 milyon, ay naging pugad ng mga salarin. Ang mga biyenan niya, nagpa-party, tumatawa ng malakas. Habang si Manny, nakatali sa madilim na bodega. Walang awa. Pero ang isang ama, hindi lamang manonood. May paraan ang matanda, ampersand quote, bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Delphin. Ngayon, lagpas na ako sa 60 ampersand apos, 8 taon na, kung tutuusin. Isang ordinaryong magsasaka mula sa lalawigan ng Rizal, nagtatanim, nag-aalaga ng hayop. Buong buhay ko, inilaan ko sa pagpapalaki ng aking nag-iisang anak, si Manny. Siya ang aking ipinagmamalaki, ang aking kalakasan. Akala ko noon, sapat na ang palakihin ang aking anak, at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero isang araw, napagtanto ko, may mga bagay na hindi lahat ng ibinigay mo, ay ibabalik din sa iyo, at may mga katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. At ang katotohanan iyon ay bumulaga sa akin sa bisperas ng bagong taon, sa mismong bakuran ng anak kong pinaghirapan. Nakita ko ang anak ko na nakatali sa isang barong-barong, sa gitna ng selebrasyon ng kanyang biyenan. Mula sa malayo, nasilayan ko ang bahay ni Manny, ang pinaghirapan niyang bahay, isang magandang 2 palapag na may halagang 8 milyon. Pero sa gabi ng bagong taon, imbes na may ilaw at palamuti, dilim ang bumalot dito. Ang tanging nagbibigay buhay ay ang malakas na tugtog ng videoke at tawanan, halakhakan, mula sa loob. Mula sa mga bintana, nakita ko sina Mang Tonyo at Aling Nena, ang mga biyenan ni Manny, nagdiriwang, parang walang bukas. Pero ang mas nakagimbal sa akin, mga anak, ang dahilan ng aking pagdating doon, ay ang nakita ko sa likod, sa maliit na bodega, sa dilim. Nakita ko si Manny, ang aking anak, nakahandusay, nakatali. Nagimbal ako. Parang may pumilipit sa puso ko. Ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang bulong, ampersand quote, Manny anak ko ampersand quote, sa isang iglap, ang aking takot na takot ay naging matinding galit na galit. Hindi ko lubos maisip kung paano humantong ang lahat sa ganoon. Bumalik ako sa nakaraang gabi sa bahay ko sa Rizal. Buong galak akong nag-impact ng mga simpleng regalo. Mayroon akong botelya ng lambanog na pinatanda, galing pa sa aking sariling kamay. Mayroon ding minatamis na kalamay, ang paborito ni Manny. At may bordado na bandana para kay Lanete, ang aking manugang, na akala ko ampersand apos, na mabuting tao. Nag-iisip na ako sa masasarap na lechon na ipagluluto raw sa akin ni Manny, pangako niya noong huling bisita niya 6 na buwan na ang nakakaraan. Ampersand quote, tatay, ngayong bagong taon, akyat ka sa Maynila. Ipagluluto kita ng pinakamasarap na lechon sa buong mundo, ampersand quote, ang pangakong iyon ang nagpanatili sa akin ng buhay sa loob ng 6 na buwan. Hindi ako makapaniwala. Pero biglang, nag-vibrate ang aking lumang cellphone. Isang text message mula sa numero ni Manny. Binasa ko ng paulit-ulit. Ampersand quote, Mang Delphin, hindi mo na kailangan pumunta dito. Abala ka lang. Magdiwang ka na lang mag-isa, ampersand apos, lolo ampersand apos, ampersand quote, malupit. Matulis. Parang balde ng malamig na tubig sa aking mukha. Nasaktan ako. Pero ang higit sa lahat, hindi ako naniwala. Hindi. May mali. Ang anak ko hindi niya kayang gawin sa akin yon. Sumakay ako sa lumang bus, galing pa sa aming probinsya sa Rizal, patungong Maynila. Nanginginig ang lamig sa labas, humahagibis ang hangin ng bundok, pero ang lamig sa loob ko, mas matindi pa sa anumang bagyo. Ang bawat kurba ng daan, bawat pagdaan sa madilim na kalsada, ay nagdadala sa akin ng mga alaala ni Manny. Naalala ko siya noong bata pa, matigas ang ulo pero may malambot na puso. Naalala ko noong 7 taong gulang siya, nawala ang aming baka sa gubat dahil sa bagyo. Gusto ko nang iwanan, pero umiyak siya ng husto, pilit na hanapin dahil yon daw ang pinakapaborito niyang baka. Buong magdamag kaming naglakad sa ulan at hangin, ama at anak. Nang matagpuan namin ang baka na nakulong sa bangin, lumukso siya, gamit ang maliliit niyang kamay upang itayo ito. Putikan siya, nanginginig sa lamig, ngunit ang kanyang tingin ay may kakaibang determinasyon. Ampersand quote, tatay, hinding-hindi ko pababayaan ang pamilya natin, ampersand quote, sabi niya habang inihahatid namin ang baka sa kural. Isang batang ganoon, isang lalaking pinalaki sa ganoong aral, hinding-hindi magpapadala ng mensaheng nagtataboy sa kanyang ama na parang pulubi. Hindi yon mangyayari.
Sinubukan kong tawagan si Manny ng paulit-ulit. Puro voicemail. Ang bawat pagtawag ko, bawat ring, ay parang martilyong tumatama sa aking dibdib. Nang huling tawag ko, sinubukan ko si Lynette, ang aking manugang. Mahaba ang pagring. Sa wakas, sumagot siya. Ampersand quote, hello, tatay, ikaw po ba yan? Ampersand quote, ang boses ni Lynette, nanginginig, halos hindi humihinga, parang may nakatutok na patalim sa kanyang likod. Ampersand quote, Lynette, nasaan si Manny? Bakit siya nagpadala ng mensaheng huwag akong pumunta? Naghahanda na ako para sa terminal, ampersand quote, nagmamadali kong tanong, pilit pinananatili ang kalmado. Ampersand quote, natutulog po siya. Hindi, nasa airport kami. Pupunta po kaming Cancun, tatay. Urgent po. Maingay po dito. Huwag na po kayong pumunta. Pagod na pagod si Manny. Ayaw niya po makipag-usap, ampersand quote, nagsisinungaling siya. Alam kong nagsisinungaling siya. Sa likod niya, walang ingay ng airport, walang bulong-bulungan ng mga turista. Sa halip, narinig ko ang umuugong na tugtog ng mga siga, ang malakas na bass ng mga kanta na pumupuri sa mga kriminal. Alam kong kinasusuklaman ni Manny ang ganitong musika. Hindi niya kailanman papayagang marinig ito sa kanyang bahay. At sa pagitan ng musika, narinig ko ang malakas, magaspang na tawa ng isang lalaki. Ampersand quote, patayin mo na yan. Sabihin mo sa matanda na umalis na siya. Ikaw, ampersand quote, bigla siyang pinutol. Pinatayan niya ako ng telepono. Natigilan ako sa gitna ng aking kusina, mahigpit na hawak ang telepono hanggang pumuti ang aking mga buko-buko. Uminit ang aking ulo. Isang ordinaryong ama, marahil, ay magkibit-balikat, iisiping nagbago lang ng plano ang mga anak sa huling sandali, at ibabalik ang bagahe ng may kalungkutan. Ngunit hindi ako isang ordinaryong ama. Ako ay isang lalaking nabuhay sa buong buhay ko sa matigas na lupain ito. Naamoy ko ang panganib sa hangin ng kasing linaw ng amoy ng pulbura. Ampersand quote, nagbabakasyon, pagod, ampersand quote, bulong ko, nakatitig sa kawalan. Hindi, anak ko, alam kong nasaan ka, at alam kong hindi ka nagbabakasyon. Ibinaba ko ang mga regalong balak kong ibigay, at sa halip, binuksan ko ang isang kahon. Kinuha ko ang aking lumang balisong, ang may hawakang gawa sa kahoy ng saging, ang aking hindi mapaghihiwalay na kasama mula pa noong aking kabataan bilang magtotroso. Kumislap ang matalim na talim sa dilaw na ilaw. Isinilid ko ito ng malalim sa loob ng bulsa ng aking makapal na jacket, malapit sa aking dibdib. Sa gabing iyon, lumabas ako ng aking bahay, iniwan ang huwad na kapayapaan. Hindi ako pupunta sa selebrasyon ng bagong taon. Pupuntahan ko ang aking anak dahil ang aking intuisyon, ang aking korazonada, ay nagsasabing nasa matinding panganib siya. Dumating ako sa syudad sa gabi ng bisperas ng bagong taon. Ang syudad ay nagkislapan sa ilaw, malalaking Christmas tree ang kumukutitap sa mga plaza. Ang mga kampana ng simbahan ay tumutunog, nagpapahayag ng panahon ng kapayapaan. Ngunit ang lahat ng ito ay nagpadama lamang sa akin ng mas malalim na pagkaligaw at pag-iisa. Sumakay ako sa isang lumang taxi patungo sa lugar kung saan nabili ni Manny ang kanyang disenteng 2 palapag na bahay 3 taon na ang nakakaraan, ang pinakamalaking pagmamalaki sa kanyang buhay. Nagtrabaho siya ng todo, nag-overtime, araw at gabi sa kanyang kumpanya ng transportasyon upang magkaroon ng sariling tahanan. Ampersand quote, nakarating na po tayo, tatay. Maganda ang lugar, ampersand quote, sabi ng trooper, bumagal ang takbo. Sumilip ako sa labas. Iyon ang lugar ni Manny. Ang mga bahay sa paligid ay mamahaling pinalamusan. Ang bahay ng kapitbahay sa kaliwa ay puno ng mga ilaw na hugis reindeer. Ang bahay ng biyuda sa kanan ay may malaking Santa Claus na umihip, ngunit ang bahay ng aking anak ay iba. Madilim na madilim, walang ilaw na kumukutitap, walang korona sa pinto, parang isang malamig na libingan, walang ni isang pailaw na simbolo ng pag-asa. Ang mga kurtina sa una at ikalawang palapag ay mahigpit na nakasara, na parang nais itago ng mga may-ari ang lahat ng lihim sa loob. Ngunit ang nagbigay sa akin ng matinding kilabot ay hindi ang dilim, kundi ang nakaparada sa bakuran. Ang harap ng bakuran ni Manny, kung saan karaniwan niyang ipinaparada ang kanyang malinis na silver sedan, ay ngayo ampersand apos, la inokupahan ng 3 malalaking pick-up truck, itim na itim, maitim ang tinted na salamin, walang makita sa loob. Ang kanilang bodywork ay puno ng pulang putik, ang uri ng putik na matatagpuan lamang sa mga daan ng lupa sa hangganan, kung saan dumadaan ang mga kontrabandista.
Ang mga ito ay at narinig ko yon. Nang bumaba ako mula sa taxi, nagbayad, at tumayo sa harap ng tarangkahang bakal. Ang musika ay umuugong mula sa loob ng bahay. Hindi ito quote, Silent Night, quote, hindi quote, Jingle Bells, quote, kundi matitinis na trompeta, mabilis na bass, at ang malat na boses ng tugtog ng mga siga. Quote, nilagpasan ang hangganan, may puting pakete, baril sa sinturon at bulsa puno ng pera. Sino mang humadlang sa aking daan, tatamaan ng bala, quote, ang mga liriko na puno ng karahasan at pagyayabang ay tumama sa aking tenga na parang sampal. Kinasusuklaman ni Manny ang musikang iyon. Sinabi niya sa akin, quote, tatay, lason ang musikang iyan. Pinagdiriwang niyan ang kasamaan. Sa bahay ko, hinding-hindi magpapatugtog ng mga kanta na pumupuri sa mga kriminal, quote, at gayon paman, ngayon, ang mismong bahay niya ay umuugong sa maruming tunog na yon. Nanatili ako sa harap ng tarangkahan. Ang malamig na hangin ay tumatama sa aking mukha, ngunit ang malamig na pawis ay bumaba sa aking batok. Ang pagkabalisa kanina ay naging isang ganap na katiyakan. Hindi ito isang mabilis na biyahe, ito ay isang pananakop. Lumapit pa ako, pilit na sumisilip sa isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang kurtina sa sala. Ang dilaw na ilaw mula sa loob ay lumagos. Sumingkit ang aking mga mata, ang puso ko ay kumakabog. Ang eksena sa loob ay nagpatindig ng balahibo ko, at pagkatapos ay nagpainit ng aking dugo sa galit. Sa sala, sa ibabaw ng mamahaling Italian leather sofa, na inaalagaan ni Manny na parang ginto, ay nakaupo ang kanyang mga biyenan, nakalatad. Ang biyenan na si Mang Tonyo ay may pulang mukha, iniinom ang mamahaling whisky ng aking anak direkta mula sa bote. Ang biyenan na si Aling Nena, isang matabang babae na may makapal na makeup, ay tumatawa ng malakas na may mahabang sigarilyo sa kamay, hinahayaan ang abo na mahulog sa puting lana na alpombra. Ngunit ang higit na nakakuha ng aking pansin ay hindi sila. Kundi isang hindi kilalang lalaki na nakaupo na nakapatong ang mga paa sa coffee table. Siguro mga 30 taong gulang. Kalbo, may gintong kwinta sa leg, singkapal ng kadena ng aso. Nakasando, ipinapakita ang tatoo ng itim na alakdan na umakyat mula sa bisig hanggang sa leg. Ginagamit niya ang kutsilyo ng prutas ni Manny upang linisin ang kanyang mga kuko, habang tumatawa, sinasabi ang isang bagay na nagpapasaya sa buong pamilya ng kanyang asawa. Nakilala ko siya, kahit hindi ko pa siya nakita ng personal. Nakita ko ang kanyang larawan isang beses, noong bumuntong hininga si Manny at ipinakita sa akin. Si Bugoy. Bagaman mayroon siyang dalawang mata, ang palayaw ay tumutukoy sa kanyang depektibong kaluluwa. Siya ang kapatid ni Lenete, ang sabi ni Manny, quote, masamang tao iyan. Nakikisama sa mga masamang gawain. Pinagbawalan ko siyang tumapak sa bahay na ito, quote, kaya, ano ang ginagawa niya dito? Bakit nagpiesta ang pamilya ng asawa sa bahay ng aking anak habang wala sila? At higit sa lahat, nasaan si Manny? Ang isang matandang lobo ay hindi kailanman nahuhulog sa bitag ng hindi nakikilala ang kaaway. Umiling ako. Lumayo ako ng isang hakbang, nagtago sa anino ng matandang punong oak sa harap ng tarangkahan. Kailangan kong kumpirmahin. Kailangan kong makita ang aking manugang. Huminga ako ng malalim, pilit pinakalma ang aking puso na mabilis ang tibok. Inayos ko ang kwelyo ng aking damit, pinantay ang gilid ng jacket na nagtatago ng balisong, at lumabas sa mga anino. Pinindot ko ang doorbell. Ding! Dong! Tumunog ng malinaw ang doorbell, ngunit tila nilamon ng ingay ng musika sa loob. Pinindot ko ulit, sa pagkakataong ito ay mas matagal. Sa loob, biglang humina ang musika. Narinig ko ang nagmamadaling mga hakbang, mga bulong. Quote, sino yan? Sabi ko, ayaw namin ng bisita, quote, umalinggaw ang magaspang na boses ng lalaki. Quote, hayaan mo akong tingnan. Sigurado pizza yan, quote, narinig ang boses ng babae. Si Lynette. Bahagyang bumukas ang mabigat na pintuan ng kahoy. Lumitaw si Lynette. Nakasutana ng seda, may sweater na hindi maayos ang suot. Ang kanyang mukha ay makapal ang makeup, ngunit hindi nito maitago ang kanyang pagiging payat at ang malalim na earbuds. Nang makita niya ako na nakatayo doon, dala ang aking bag ng mga regalo mula sa probinsya, nawalan siya ng kulay sa mukha. Natigilan siya na parang estatwa, mahigpit na hawak ang gilid ng pinto. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang boses na lumabas.
Ampersand quote, tatay, ampersand quote, bulong niya ng napakahina na halos tangay na ng hangin ang salita. Tumingin ako direkta sa mga mata ng aking manugang, naghahanap ng kaunting init, kaunting pagtanggap, ngunit wala. Sa kanyang mga mata ay puro takot lamang. Ampersand quote, hello, anak Lynette, ampersand quote, sabi ko sa malalim na boses, pilit na maging kalmado. Ampersand quote, dumating na ako, ampersand quote, hindi siya sumasagot. Nag-alala ako at hinawakan ang kanyang bisig. Sinubukan kong humakbang pasulong, ngunit mabilis na umatras si Lynette, hinaharangan ang daan gamit ang isang kamay sa pinto. Ampersand quote, tatay, bakit kayo pumunta? Nagpadala na ako ng mensahe. Kami ay nasa airport. Hindi. Kinansela namin ang flight, ngunit natutulog si Manny. Pagod na pagod siya, ampersand quote, ang mga bobo at magulo na kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig. Tungkol sa airport, tungkol sa pagtulog, hindi man lang siya naglakas loob na tumingin sa aking mga mata. Ampersand quote, Lynette, ampersand quote, pinutol ko siya ng biglaan, sa isang malamig na tingin. Ampersand quote, sinasabi mong natutulog si Manny. Kung gayon, ano ang musikang iyan? At kanino ang mga pick-up truck sa labas? Bakit nasa bahay ang iyong mga magulang at kapatid kung may sakit ang iyong asawa? Ampersand quote, nagulantang si Lynette, tumingin sa likod ng may takot. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Bugoy sa pasilyo. May hawak siyang beer sa kamay, pulang-pula ang mukha dahil sa alak. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa nang may paghamak at mumiti ng mapangutya, ipinapakita ang kanyang mga ngipin na puno ng mansa ng usok. Ampersand quote, sino iyan, kapatid? Ang matandang ranchero, ampersand quote, umusad siya at tumayo ng mayabang sa likod ni Lynette, ipinaparamdam sa akin ang amoy ng alak sa aking mukha. Ampersand quote, hoy matanda. Nagkamali ka ng bahay. Dito, walang bumibili ng gulay. Umalis ka na, ampersand quote, kinuyom ko ang aking kamao. Ang galit ay nagsimulang mag-alab sa aking dibdib na parang apoy. Ampersand quote, bumalik ako upang bisitahin ang aking anak. Umalis ka sa daan, ampersand quote, ayaw kang makita ng iyong anak. Sawa na siya sa amoy mo ng dumi ng baka, ampersand quote, humalakhak si Bugoy at pagkatapos ay lumingon upang sigawan si Lynette. Ampersand quote, ano ang ginagawa mo? Isara mo ang pinto. Itaboy mo siya o hindi ako mananagot, ampersand quote, nanginginig si Lynette. Malinaw kong nakita sa kanyang pulso kung saan bahagyang umangat ang manggas ng sweater, ang mga pasa, mga marka ng daliri na mahigpit na pumiga. Ampersand quote, tatay, umalis na po kayo, please, ampersand quote, sabi ni Lynette, puno ng luha ang mga mata. Tiningnan niya ako ng nagmamakaawa. Ampersand quote, pakiusap, umalis na po kayo, Manny. Okay lang siya, bukas-bukas sasabihin ko sa kanya na tawagan kayo. Umalis na po kayo, ampersand quote, Lynette, nasaan ang anak ko, ampersand quote, umungal ako, pilit na itulak ang pinto upang makapasok, ngunit mas mabilis si Lynette. Ampersand quote, patawarin mo po ako, tatay, ampersand quote, bumagsak ng malakas ang pinto sa aking harap. Narinig ang tunog ng madaliang pagsasara ng kandado. Nandoon ako, nag-iisa sa gitna ng malamig na gabi. Sa loob, bumalik ang tawa ni Bugoy, sinabayan ng tugtog ng mga siga sa buong lakas, na parang upang lunurin ang aking pagkatok sa pinto at hamakin ang kawalan ng kakayahan ng isang matanda. Akala ba nila, mapipigilan ako ng isang pintuan na gawa sa kahoy? Akala ba nila, babalik ako sa terminal na umiiyak? Nagkakamali sila. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, pakibigay po ng ampersand apos, ampersand apos, sa comment section sa ibaba, para malaman kung may mga kasama pa ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi at maibahagi ang wakas ng kwentong ito. Maraming salamat po, mga katahimik na ama, umatras ako ng ilang hakbang. Tiningnan ko ang bintana ng ikalawang palapag, ang silid ni Manny at Lynette. Madilim ang lahat, walang senyales ng buhay. Yumuko ako, nagkunwari na pulutin ang aking bagahe, at maglakad patungo sa tarangkahan na parang sumuko na. Naglakad ako hanggang sa mawala ako sa likod ng mga punong oak, naghihintay hanggang sa makasiguro akong walang sumisilip sa bintana. Pagkatapos ay itinapon ko ang mabigat na bagahe sa mga halaman. Nananatili sa akin ang balisong sa bulsa. Itinaas ko ang aking hoodie para takpan ang aking ulo, at dumikit sa anino ng pader na bato, nilibot ko ang bahay patungo sa likod.
Kung hindi nila ako pagbubuksan ng maayos, papasok ako sa tumalon ako sa mababang bakod na kahoy sa kanto. Sumakit ang aking mga tuhod dahil sa aking arthritis, ngunit kinaya ko ng walang ingay. Mahinang nililiwanagan ng lumiliit na buwan ang eksena sa aking harapan at bumaling ang aking kaluluwa. Ang mga mahalagang rosas ni Manny ay walang awang tinapakan. Ang berdeng damo ay ngayo _apos, na puno ng malalalim na gulong ng sasakyan, ang lupa ay napakaputik, ang lahat ay gulo. Malinaw na ang mga pick-up truck na iyon ay pumasok hanggang dito, hindi para tingnan ang tanawin, kundi para magkarga ng isang napakabigat na bagay. Pinigil ko ang aking paghinga, gumalaw ng dahan-dahan na parang isang matandang pusa sa mga halaman. Ang hangin sa gabi dito ay mas malakas, nagdadala ng amoy ng halumigmig, matinding amoy ng gasolina, at amoy ng bulok. Dumikit ako sa dingding ng bahay, lumapit sa lumang bodega sa kanto ng hardin. Ang bodega na iyon ay itinayo ni Manny mag-isa upang paglagyan ng lawnmower at iba _apos, ibang kagamitan. Gawa ito sa kahoy ng pino, simple at medyo baliko. Nagbibiro si Manny, _quote, ang kubong ito ay guguho sa isang sipalang, tatay, _quote, ngunit nang lumapit ako, napansin ko ang isang kakaibang pagbabago. Ang bulok na pintuan ng bodega ay ngayon ay pinatibay ng 2 bakal na baras na nakahiga, at sa dating maluwag na trangkahan, ngayon ay nakasabit ang isang bagong kandado, kasing laki ng kamao, kumikinang sa ilalim ng buwan. Bakit isasara ng ganoon kamahal na kandado ang isang barong-barong na nagtatago lamang ng mga pala at piko? Ang aking korazonada ay sumisigaw ng mas malakas kaysa kailanman. Nanginginig ang aking mga kamay, hinawakan ang malamig na kahoy. Idinikit ko ang aking tainga sa siwang sa pagitan ng mga tabla ng pino. Lubos na katahimikan sa loob. Nagkamali ba ako? Tanong ko sa sarili, pinagpapawisan ng husto, kahit na malamig. Itinatago ba nila ang kontrabando dito? Aatras na sana ako upang humanap ng ibang paraan para makapasok sa pangunahing bahay, ngunit sa mismong sandaling iyon ay may tumunog. _quote, clink clink, _quote, ito ay metal na nagbabanggaan, tunog ng mga kadena. Galing sa loob. Mabigat at pagod ang tunog. Nanigas ako. Sinundan ito ng isang ungol. Hindi ng isang sugatang hayop. Ito ay ungol ng isang tao. Isang pinigilang ungol, mahina, putol-putol, na parang galing sa dibdib ng isang naghihinalo, walang lakas. _quote, Tubig, _quote, ang bulong ay napakahina na kung hindi ko idinikit ang aking tainga, iisipin kong hangin lamang iyon. Ngunit nakilala ko ang boses na iyon, bagaman ito ay malat, na bago ng sakit, nakilala ko ito. Ito ang boses na tumawag sa akin ng _quote, tatay _quote, sa loob ng 30 taon. _quote, Manny, _quote, bulong ko sa nanginginig na boses, ang aking mga labi ay nakadikit sa kahoy. _quote, Manny, ikaw ba yan, anak ko, _quote, tumigil ang ungol sa loob. Tumagal ang katahimikan ng 3 segundo. Ngunit para sa akin, ito ay isang siglo. Pagkatapos ay may tunog na sumagot. Isang mahinang katok sa kahoy. _quote, tok tok, _quote, at pagkatapos ay isang hikbi. Ang iyak ng isang bata na nakatagpo ng kanyang ina. Ang iyak ng desperasyon na nakatagpo ng pag-asa. _quote, tatay. Tatay, _quote, bumagsak ang mundo ko. Hindi pumunta sa Cancun ang anak ko. Hindi siya natutulog sa mainit na kama, narito siya, sa madumi at malamig na bodega na ito, ilang metro lamang mula sa kanyang sariling bahay, kung saan ang mga nanghihimasok ay kumakain at umiinom ng walang pakialam. Bumulwak ang luha mula sa aking mga lumang mata, ngunit agad itong natuyo, nagbigay daan sa isang mas nakakatakot, ang galit. Umurong ako, tinitignan ang napakalaking kandado na bumihag sa aking anak. Hinawakan ko ang bulsa, hinawakan ang hawakan ng kahoy ng balisong. Ngayong gabi, walang bisperas ng bagong taon. Ngayong gabi, haharapin nila ang isang ama. Tumayo ako sa harap ng pintuan ng bodega, nanginginig hindi dahil sa lamig na tumatagos sa buto, kundi dahil sa putol-putol na tunog na lumalabas mula sa loob. Ang boses ng aking anak, ang sigaw ng tulong ng isang nakulong na hayop, kailangan kong makapasok na, ngunit ang kumikinang na kandado ay tila nangungutya sa akin na parang isang mata. Hinawakan ko ang balisong sa aking bulsa. Hindi, ito ay para sa pagputol ng lubid o pagtatanggol sa sarili. Hindi ito makakapagbukas ng pinatibay na kandado na bakal. Tumingin ako sa paligid sa dilim ng buwan. Sa sulok na ito ng hardin, laging may kalat si Manny.
Nandoon iyon. Sa ilalim ng makapal na bugambilya, nakita ko ang isang kalawang na bakal na baras, marahil bahagi ng isang lumang sirang sampayan. Kinuha ko ito, naramdaman ang lamig ng metal sa aking kamay na makapal. Bumalik ako sa pinto. Hindi ko sinubukang sirain ang kandado, masyado itong matigas. Sa halip, tinarget ko ang trangkahan. Ginawa ni Manny ang bodega na ito gamit ang murang kahoy, at pagkatapos ng ilang ulan ay medyo bulok na. Isinaksak ko ang dulo ng baras sa pagitan ng metal na trangkahan at ng pintuan na kahoy. Huminga ako ng malalim, inilalagay ang lahat ng lakas ng isang lalaking nagkarga ng kahoy sa buong buhay niya sa kanang braso. Quote, bumukas ka o sisirain kita, Pia, quote, bulong ko sa pagitan ng aking mga ngipin. Quote, crack, quote, tumunog ng tuyo ang kahoy. Tumalo ng trangkahan, kasama ang isang piraso ng bulok na kahoy. Bahagyang bumukas ang pinto, umungol sa mga bisagra na walang langis. Pinigil ko ang aking paghinga. Naalerto ang mga nasa bahay dahil sa ingay. Tumingin ako sa pangunahing bahay. Ang tugtog ng mga siga ay umuugong pa rin. Ang mga tawanan ay tuloy-tuloy. Marahil ginamit ng Diyos ang mga maruming tunog na iyon upang takpan ako. Pumasok ako sa bodega at isinara ang pinto sa aking likuran. Ang dilim sa loob ay makapal, mabigat, ngunit ang unang tumama sa akin ay hindi ang dilim, kundi ang amoy. Isang kakilakilabot na halo na nagpaikot sa aking tiyan. Amoy ng bulok na kahoy, matinding amoy ng lumang ihi, at nakatago doon, ang amoy ng tuyong dugo at murang antiseptiko. Nanginginig, kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang flashlight. Ang puti at malamig na ilaw ay sumakop sa maliit at magulo na silid, mga sirang sako ng pataba, mga lumang panggupit na nakatapon. At pagkatapos ay huminto ang ilaw sa sulok kung saan nakatayo ang pangunahing post ng bodega. Huminto ang aking puso. Si Manny, ang aking matangkad, malakas na anak, ang pagmamalaki ng aming apelyido, ay nakahandusay doon, nakakuyom sa sahig, malamig at marumi. Naka-shorts lamang siya na punit, ang balat ay lila sa lamig. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod sa post ng magaspang na lubid. Ngunit ang pinakamasakit. Hindi pa man natatapos ang pag-uusap namin, isang kalabog sa pinto ng bodega ang gumulantang sa amin. Ang trangka sa labas ay umalingaw-ngaw. Pagkatapos ay mabibigat na yapak sa tuyong damo at isang lasing na kanta. Quote, maligayang bagong taon sa aking minamahal na bayaw, quote, boses iyon ni Bugoy. Paparating na siya. Tiningnan ko ang kadena ni Manny. Wala nang panahon para sirain ito. Humanap ako ng armas, ang kalawang na bakal na baras na ginamit ko kanina. At ang balisong ko sa bulsa. Quote, tatay, magtago ka, quote, bulong ni Manny na balot ng takot. Quote, sa likod ng mga sako, mabilis, quote, tiningnan ko ang aking anak at pagkatapos ay ang pintong nanginginig. Alam kong hindi ako pwedeng magtago. Kung magtatago ako, ituturok niya ang lason kay Manny sa harap ng aking mga mata. Hindi. Hinding-hindi ko papayagan iyon. Pinatay ko ang flashlight, isinilid ito. Umurong ako, dumikit sa dilim sa likod mismo ng pinto. Ang kanang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa bakal na baras. Ang kaliwang kamay ko ay nasa balisong. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas, takot akong baka marinig niya. Isang matandang 60% apos, 8 taong gulang ako, may arthritis, malabo na ang paningin. Siya ay isang toro na 30 taong gulang, brutal at may baril. Isang hindi pantay na laban, ngunit mayroon akong dalawang bagay na wala siya, ang elemento ng sorpresa at ang instinto ng isang matandang lobong kinulong, ipinagtatanggol ang kanyang anak. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang liwanag ng buwan, iginuhit ang anino ng isang malakas na lalaki sa sahig. Biglang pumasok ang amoy ng alak. Quote, aba, bayaw, quote, sabi niya, iniladlad ang dila, nanunukso. Quote, dito ko dala ang gamot mo. Handa ka na bang lumipad sa langit? Quote, umusad siya patungo kay Manny. Nanginginig si Manny, nakatingin sa baril. Quote, huwag, pakiusap, Bugoy, quote, pakiusap ni Manny, pilit na humihingi ng panahon. Quote, huwag mo akong tawagin Bugoy, tawagin mo akong apos, boss apos. Quote, humalakak siya, itinaas ang botelya para sa isa pang inom. Sa sandaling iyon, nang itagilid niya ang kanyang ulo, inilantad ang kanyang liig, at ibinaba ang kanyang depensa, lumabas ako sa anino sa likod ng pinto.
Hindi ako sumigaw. Ang mga matatandang bihas, ampersand quote, ano ang nangyari, ampersand quote, lumingon siya, namumumay ang mga mata sa gulat. Nakita niya ako, isang matandang may puting buhok, mga mata na nag-aapoy sa galit, may hawak na baras. Ampersand quote, ikaw, ampersand quote, hindi ko siya binigyan ng panahon. Itinapon ko ang pangalawang suntok sa kanyang tuhod, ngunit si Bugoy, bagaman lasing, ay marunong lumaban sa kalye. Umurong siya ng mabilis. Ang baras ay bahagya lamang na dumikit sa kanyang hita. Umungal siya, ibinato ang botelya sa aking mukha. Yumuko ako. Sumabog ang botelya sa poste. Lumipad ang mga basag na salamin. Sinamantala niya ang aking paggalaw at sumugod siya sa akin na parang toro. Ang pagtulak niya ay nagpatalsik sa akin sa mga sako. Masakit ang aking dibdib na parang tinamaan ng maso. Nalaglag ang baras. Ampersand quote, matandang PE, papatayin kita, ampersand quote, umangal si Bugoy, sinuntok ako sa mukha. Tumama ito sa aking buto sa pisngi. Nakakita ako ng mga bituin, amoy dugo sa aking bibig. Sumampa siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay nasa aking leg, ang kanyang malalaki at magaspang na daliri ay humihigpit sa aking lalamunan. Hindi ako makahinga, dumidilim ang aking paningin. Ampersand quote, tatay, huwag, ampersand quote, sigaw ni Manny, pilit na hinihila ang kadena ng walang silbi. Nakita ko ang baluktot na mukha ni Bugoy malapit sa akin. Tumatawa siya. Nisi ng demonyo. Akala niya nanalo na siya. Akala niya ang kabataan ay kayang durugin ang katandaan. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ako ay isang ranchero. Nakipaglaban na ako sa mga toro at nagbuhat ng troso sa buong buhay ko. At mayroon akong isang alas sa aking manggas. Ang aking kanang kamay ay kinapa ang bulsa. Ang aking mga daliri ay dumikit sa hawakan ng kahoy ng balisong. Ampersand quote, click, ampersand quote, bumukas ang balisong. Hindi ako sumaksak ng basta-basta. Naalala ko kung paano pinapatay ang manok, kung paano pinaghihiwalay ang baboy ramo. Kailangan ko ng mahinang punto. Sa aking huling lakas, isinaksak ko ang balisong sa kanyang hita, sa singit, kung saan dumadaan ang arterya. Ampersand quote, zas, ampersand quote, sumigaw si Bugoy sa takot, na pumunit sa katahimikan ng gabi. Binitiwan niya ang aking leg, hinawakan ang kanyang hita. Ang dugo ay nagsimulang bumulwak, mainit, binabasa ang buong katawan ko. Itinulak ko siya. Gumulong ako sa isang tabi, umuubo, naghahanap ng hangin. Sinubukan niyang bumangon, maputla, malalaki ang mga mata. Hinahanap niya ang baril, ang fuska. Ampersand quote, nasaan? Ampersand quote, unggol niya. Nakita ko rin ang baril. Nasa 1 metro ito kay Manny. Ampersand quote, Manny, ang baril, ampersand quote, sigaw ko. Si Manny, sa kabila ng sakit, ay iniunat ang kanyang katawan, hinawakan ng armas gamit ang nakatali niyang mga kamay. Itinutok niya ito kay Bugoy, nanginginig. Ampersand quote, huwag kang gagalaw, PE, ampersand quote, sigaw ni Manny. Nanigas si Bugoy. Nakita niya ang itim na baril, pagkatapos ay ang kanyang duguan na sugat. Nawala ang kanyang katapangan, naiwan ay purong takot. Duwag. Ampersand quote, hindi, huwag kang bumaril, bayaw. Biro lang iyon, ampersand quote, utal niya, itinaas ang kanyang mga kamay. Bumangon ako ng hirap, kinuha ang baras, lumapit at sinuntok ng malakas sa kanyang batok. Ampersand quote, ampersand quote, pumikit ang mga mata ni Bugoy at bumagsak na parang sako ng patatas, nawalan ng malay. Nandoon ako, humihingal. Masakit ang lahat sa akin, puno ng dugo ng iba, ngunit hindi ako nakaramdam ng pagkasuklam. Nakaramdam ako ng kasiyahan. Ampersand quote, tapos na, ampersand quote, sabi ko kay Manny. Ampersand quote, umalis na tayo, anak, ampersand quote, wala akong oras para magpahinga. Ang sigaw ni Bugoy ay sigurado na nag-alerto sa mga nasa bahay. Tumigil ang tugtog ng mga siga. Narinig ko ang mga sigaw mula sa bahay. Ampersand quote, ano ang nangyari, Bugoy, ampersand quote, umalinggaw ang boses ni Mang Tonyo. Nagmura ako. Mabilis kong sinuri ang mga bulsa ni Bugoy. Mga susi. Salamat sa Diyos. Isang keychain na may logo ng Ford. Isa ito sa mga pick-up truck. Bumalik ako kay Manny. Ang problema ay ang kadena. Wala akong susi para sa kandado. Ampersand quote, tatay, paano ako alis? Nakakadena ako, ampersand quote, desperadong sabi ni Manny, nakatingin sa kanyang bukong-bukong.
Tiningnan ko ang armela na nakabaon sa semento. Matibay ito, ngunit ang kadena ay nakakabit sa armela gamit ang isang U-shackle na may tornilyo. Quote, ibigay mo sa akin ang lave inglesa doon, quote, turo ko. Gumapang si Manny para sa kalawang na wrench. Pinaikot ko ang knot. Matigas ito dahil sa kalawang. Quote, mabilis, tatay, paparating na sila, quote, pagmamadali ni Manny, nakatingin sa pinto. Pinagsikipan ko ang aking mga ngipin, ginamit ang lahat ng aking lakas. Nabalatan ang aking kamay, dumugo, at bahagyang umikot ang knot. Ipinagpatuloy ko. Sa wakas, lumuwag ito. Inalis ko ang shackle. Bumitaw ang kadena sa sahig, ngunit nanatili pa rin sa bukong-bukong ni Manny. Wala nang magagawa. Sa ganito tayo alis. Quote, umalis na tayo, quote, tinulungan ko si Manny na tumayo. Umungol siya nang dumampi ang kanyang bali na paa sa sahig. Quote, sumandal ka sa akin, lakad ng paika-ika. Magtiis ka, quote, utos ko. Lumabas kami ng bodega, naglalakad ng paika-ika na parang mga lasing. Nang makalabas kami sa bakuran, isang malakas na ilaw mula sa likurang porch ang bumulag sa amin. Quote, tigil dyan, quote, sigaw ni Mang Tonyo. Nasa likurang pinto siya na may double barrel shotgun. Sa tabi niya ay si Aling Nena at Lanete, nakatakip ang bibig. Quote, patayin mo siya, matanda. Pinatay niya ang kapatid ko, quote, sigaw ni Aling Nena. Quote, tatay, huwag, quote, mahinang sigaw ni Lanete. Quote, bang, quote, tumama ang bala sa lupa sa aking mga paa, tumalsik ang putik. Ang matanda ay handang pumatay. Handa siyang patayin ang kanyang manugang upang patahimikin siya. Quote, takbo, quote, sigaw ko, hila si Manny patungo sa gilid na bakod. Humakbang kami sa mga halaman, punit ang aming mga damit. Isa pang putok ang sumira sa mga sanga sa itaas namin. Nakarating kami sa harap. Naroon pa rin ang 3 pick-up truck. Pinindot ko ang susi. Kumurap ang gitna. Quote, sumakay ka, quote, itinulak ko si Manny sa upuan ng kopilot, ibinato ang kanyang bali na paa ng walang pag-ingat dahil wala ng oras. Lumukso ako sa manibela, isinara ng malakas. Nakalingon na si Mang Tonyo, itinaas ang baril patungo sa windshield. Quote, bumaba kayo, sisirain ko ang inyong mga ulo, quote, sigaw niya, pulang-pula ang mukha na parang tandang. Tiningnan ko siya sa mata sa pamamagitan ng salamin. Isinaksak ko ang susi. Pinaikot. Umugong ang makina ng I-8 na parang halimaw. Quote, tingnan natin kung mas mabilis ang iyong shotgun kaysa sa aking truck, quote, bulong ko. Pinihit ko ang manibela. Pinindot ko ang pedal ng buo. Tumalon ang pick-up truck direkta patungo sa kanya. Lumukso ang matanda ng takot sa isang tabi, bumagsak sa lupa. Lumipad ang shotgun. Ang pick-up truck ay sumugod sa bakal na tarangkahan. Tunog ng metal na nagbabanggaan. Quote, pum, quote, napakalakas. Lumipad ang tarangkahan sa kalye. Ibinilad ko ang manibela sa kaliwa, umalingaw-ngaw ang mga gulong sa malamig na aspalto. Lumipad kami sa dilim, iniwan ang bahay ng impyerno, ang mga sigaw at ang pagtataksil. Tiningnan ko si Manny. Humihingal siya, maputla, pinagpapawisan ng malamig, hawak ang kanyang bali na paa na may nakasabit na kadena. Quote, ligtas na ba tayo, tatay, quote, nanginginig niyang tanong. Tiningnan ko ang rear view mirror. Walang sumusunod sa amin. Marahil ay abala sila sa nagdurugo na si Bugoy. Quote, hindi pa, anak, quote, sabi ko. Nakatutok ang aking mga mata sa madilim na kalsada. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, ngunit ngayong gabi. Nakahawak ako ng mahigpit sa manibela ng Ford, negatibo 150 na kulay itim, humahagibis na parang demonyo sa desyertong kalsada. Ang makina ng Ni-8 ay umuugong, nilalamon ang bawat metro ng malamig na aspalto sa ilalim ng mga ilaw na humahati sa dilim ng gabi. Hindi ko magawang bawasan ang bilis kahit kaunti. Sa rearview mirror, tila nais akong lamunin ng dilim. Umaasa akong makakakita ng mga ilaw ng pagtugis, mga sirena, o makakarinig ng mga putok ng baril, ngunit sa likod ay purong katahimikan. Sa upuan ng kopilot, si Manny ay unti-unting nanghihina. Ang kanyang bali na paa ay nakasampa sa dashboard, ang kadena na bakal ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang namamagang bukong-bukong,
nanginginig sa bawat lubak ng sasakyan. Ang dugo mula sa kanyang mga ampersand quote, bahagyang ngumiti si Manny. Isang baluktot na ngiti sa kanyang bugbog na mukha. Ampersand quote, noong panahong iyon, sinaktan mo ako dahil pinunit ko ang bagong damit, ampersand quote, sa pagkakataong ito, hindi kita sasaktan. Bibili ako ng 10 bagong damit. Idilat mo lang ang iyong mga mata at tingnan mo ako, ampersand quote, tiningnan ko ang orasan sa dashboard. 2:00 ng umaga. Nakalayo na kami ng mga 30 kilometro mula sa pugad ng mga demonyo. Kailangan ko ng ospital, ngunit hindi pwedeng ang malaking ospital sa sentro, kung saan may mga kamera sa lahat ng dako, at madaling matatagpuan kami ng pamilya ng kanyang asawa. Naalala ko ng malabo na may isang maliit na klinika sa labas ng bayan ng Barangay Sagana, mga 10 kilometro pa. Ito lamang ang lugar na naisip ko. Ampersand quote, malapit na tayo, anak. Makikita mo na ang doktor, ampersand quote, pang-aliw ko sa kanya, ngunit sa loob ay sinunog ako ng pagkabalisa. Hindi ko alam kung ipinapasok ko ang aking anak sa isa pang bitad. Sa lupaing ito ng hangganan, ang linya sa pagitan ng mabuti at masama ay manipis na parang papel. Mga pulis, doktor, hukom. Kahit sino ay maaaring maging kabilang sa kanila kung tama ang presyo. Ngunit nakikita si Manny na naghihirap, alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Ibinilad ko ang manibela. Ang pick-up truck ay pumasok sa daan ng lupa na patungo sa Barangay Sagana, nagpapataas ng ulap ng pulang alikabok. Sa dilim ng gabi, sa mapanganib na kalsada, hinawakan ko ng mahigpit ang aking rosaryo, at sa aking puso, tahimik akong nanalangin sa ina ng walang hanggang sakang Sagana Health Center ay isang lumang gusali. Kulay dilaw na nagbabakbak na ang pintura, nakatago sa gitna ng mga punong eucalyptus. Ang puti at asul na ilaw ng neon ng emergency room lamang ang tanging sumalubong sa amin. Itinigil ko ang sasakyan ng biglaan sa harap ng pinto, hindi ko na inapat ang makina. Lumukso ako, tumakbo sa gilid ng kopilot, binuksan ang pinto, at binuhat si Manny. Ampersand quote, magtiis ka, anak, kaunti pa, ampersand quote, bulong ko. Pinasok ko siya ng buhat-buhat. Isang nurse Elena, na nakatulog sa likod ng counter, ay nagising ng biglaan. Nang makita niya kami, isang matandang may punit-punit na damit na puno ng dugo, at isang binata na bugbog sarado, na may nakasabit na kadena, sumigaw siya sa takot. Ampersand quote, Diyos ko po, ano ang nangyari dito? Ampersand quote, emergency. Nagkaroon ng aksidente ang aking anak. Tulungan niyo po siya, pakiusap, ampersand quote, sigaw ko, inihiga si Manny sa pinakamalapit na stretcher. Lumabas ang isang Dr. Garcia, nasa gitnang edad, may suot na salamin, mabilis na tumatakbo. Tiningnan niya ang sugat sa paa ni Manny, pagkatapos ay ang kadena, at nagbago ang kanyang tingin mula sa pag-aalala patungo sa pagdududa. Ampersand quote, hindi ito aksidente sa trapiko, ampersand quote, sabi niya ng malamig, hinawakan ang bali. Ampersand quote, mga palo ito na may matigas na bagay. At itong kadena, sino po kayo? Ano po ang ginawa ninyo sa kanya? Ampersand quote, ako ang kanyang ama. Kinuha ko siya mula sa mga kidnapper. Pwede bang gamutin niyo muna ang kanyang paa bago ninyo ako tanungin? Ampersand quote, sigaw ko, ubos na ang aking pasensya. Tinitigan ako ng doktor ng matagal. Pagkatapos ay tumango siya sa nurse. Ampersand quote, saturation room. Morpina para sa sakit. Ngayon na. Tawagan niyo ang pulis, ampersand quote, huwag niyo pong tawagan ang pulis lokal, ampersand quote, pigil ko ang kamay ng nurse. Ampersand quote, tawagan niyo ang federal. Ang mga federal, ampersand quote, kinuha ng doktor ang aking kamay. Ampersand quote, ito ang protocol, Ginoo. Kailangan naming iulat ang anumang kahina-hinalang sugat, ampersand quote, dinala nila si Manny sa loob. Ako ay iniwan sa waiting area. Napaupo ako sa isang malamig na upuan na plastik, hawak ang aking ulo, ang tuyong dugo ni Bugoy ay nasa aking mga kuko pa rin. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan si Diego, ngunit patay na ang baterya matapos ang isang mahabang gabi ng paggamit ng flashlight at iya. Ampersand quote, sumusumpa ako, ampersand quote, mura ko, pinatama ang cellphone sa upuan. Hindi pa man lumipas ang 20 minuto nang marinig ang mga sirena sa labas. Hindi ng ambulansya, kundi ng patrol car. 2 patrol car ng pulis munisipal ang huminto sa pasukan. 4 na pulis ang bumaba, may hawak na baril. Ang nangunguna ay isang matabang lalaking may makapal na bigote, nakasingkit ang mga mata, iniska ng lahat. Tumayo ako.
Ang aking instinto ay nagsasabing may mali. Napakabilis nilang dumating, masyadong mabilis para sa kabagalan ng mga pulis dito. Pumasok ang komandante, hindi niya tinanong ang doktor, dumiretso siya sa akin. Ampersand quote, ikaw ba si Mang Delphine? Ampersand quote, tanong niya sa malat na boses. Ampersand quote, gusto kong magreklamo ng krimen. Ang anak ko ay ampersand quote, tumahimik ka, ampersand quote, putol niya ng magaspang. Ampersand quote, arrest ka sa kasong kidnapping, paglabag sa kaayusan, at serious physical injuries. Ano, ampersand quote, natigilan ako. Ampersand quote, baliw ka ba? Ako ang biktima. Ang anak ko ay sinaktan ng pamilya ng kanyang asawa. Nakakadena siya. Pinalabas siya mula sa bilangguan, ampersand quote, umiti ng mapangutya ang pulis, lumapit sa akin. Bumulong siya sa aking tainga para lang sa akin. Ampersand quote, tumawag na ang pamilya Santillan. Matanda, napadaan ka sa maling pukyutan. Si Bugoy Kumperko ampersand apos, yan, ampersand quote, nanigas ang aking dugo. Lumabas na ang protokol ng doktor ay nagpasok sa akin direkta sa bibig ng lobo. O mas masahol pa, ang buong bayan na ito ay nasa payroll ng mga narko. Ampersand quote, pusasan siya, ampersand quote, utos niya sa kanyang mga nasasakupan. 2 batang pulis ang sumugod sa akin. Hindi ako kriminal, ngunit hindi rin ako tupa para ihatid sa katayan. Sa sandaling iyon, lumabas ang instinto ng survival. Kinuha ko ang plastik na upuan, ibinato ko ito sa pinakamalapit na pulis, at tumakbo patungo sa emergency room kung nasaan si Manny. Ampersand quote, Manny, I lock mo ang pinto, ampersand quote, sigaw ko. Pumasok ako sa emergency room, isinara ng malakas ang pinto, at isinara ang trangka bago pa man maisama ng komandante ang kanyang kamay. Ampersand quote, buksan mo ang pinto, baliw na matanda, ampersand quote, umalinggaw ang mga katok, sinundan ng mga mura. Sa silid, si Manny ay nasa kama, medyo drogado sa morpina, ngunit ang ingay ay gumising sa kanya. Ang nurse at ang doktor ay umatras ng takot sa sulok. Ampersand quote, ano ang ginagawa mo? Ampersand quote, sigaw ng doktor. Ampersand quote, tumahimik kayo at umatras kung gusto ninyong mabuhay. Ampersand quote, kinuha ko ang balisong, hindi itinutok sa kanila, kundi sa pinto. Hindi ako mananakit ng sinuman, ngunit hindi ko hahayaang dalhin ng mga baboy na iyon ang aking anak. Itinulak ko ang mabigat na kabinet ng mga gamot upang harangan ang pasukan. Ang mga katok sa labas ay nagpapahiwatig na sinusubukan nilang sirain ang pinto. Ang kahoy ay nanginginig, bumabagsak ang mga piraso ng plaster. Ampersand quote, tatay, ampersand quote, sinubukan ni Manny na umupo. Ampersand quote, ano ang nangyayari? Ampersand quote, ang pulis. Sila ang tao ni Bugoy, ampersand quote, sabi ko ng mabilis, pinagpapawisan ng husto. Ampersand quote, dumarating sila upang dalhin tayo, upang tapusin tayo ng pamilya ng iyong asawa. Ampersand quote, tiningnan ko ang silid na walang labasan, mga bintana na may rehas. Nakulong kami sa isang bitad. Kailangan ko ng mga karagdagan, ngunit patay na ang aking cellphone. Lumingon ako sa nurse na nanginginig. Ampersand quote, binibini, pahiram po ng cellphone ninyo, pakiusap. Ipinapangako ko po sa aking dangal bilang isang ama na hindi ako kriminal. Gusto nilang patayin ang aking anak, ampersand quote, marahil ang desperasyon at ang katotohanan sa aking mga mata ay nakapagpatouch sa kanya. O marahil ay natakot siya sa balisong. Nanginginig, kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang scrubs at ibinigay sa akin. Kinuha ko ito. Ang aking nanginginig na mga daliri ay nagdaya ng numerong alam kong nasa isip ko, ngunit hindi ko kailanman inakalang gagamitin ko ng ganito. Ang numero ni Diego. Si Diego ang aking estudyante sa self-defense school maraming taon na ang nakakaraan. Isang mapusok na ulila na aking inayos. Ngayon ay komandante na siya ng Federal Anti-Drug Special Forces sa kabisera. Nagring 1, 2, ampersand quote, pum, ampersand quote, nagsimulang umugong ang pinto. Ang pulis sa labas ay sinisira ito gamit ang butt ng baril. Ampersand quote, hello, ampersand quote, isang malalim at may otoridad na boses ang sumagot. Ampersand quote, Diego, ako ito, si Maestro Delphine, ampersand quote, sigaw ko sa telepono. Ampersand quote, Maestro, ano ang nangyayari? Ang boses mo ay ampersand quote, Diego. Makinig ka ng mabuti. Nasa Sagana Health Center ako, lalawigan ng Rizal. Napapalibutan ako ng lokal na pulisya. Ang aking anak na si Manny, ang pamilya ng kanyang asawa,
na mga narko ay sinira ang kanyang paa. Ang mga pulis dito ay nabayaran. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, pakibigay po ng #apos, #apos, sa comment section sa ibaba, para malaman kong may mga kasama pa ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi at maibahagi ang wakas ng kwentong ito. Maraming salamat po, mga katahimik na ama. Bumalik ako sa kama. Si Manny ay medyo gising na dahil sa gamot. Tiningnan niya ako nang walang takot na nakita ko sa bodega, ngayon ay may determinasyon. Tatay, senyas niya, hindi tayo nila titigilan. Kung makapasok sila, wala tayong laban sa kanilang kapangyarihan, alam ko. Paparating na si Diego, ngunit kailangan natin ng ebidensya para maipakulong ang mga walang hiya na iyon. Manny. Itinuro ni Manny ang kanyang kaliwang paa, ang malusog na may suot pa ring maruming sapatos. Tanggalin mo ang aking sapatos, ang kaliwa, kinunot ko ang noo, ngunit sumunod ako. Tinanggal ko ang mga sintas, kinuha ang sapatos na puno ng putik. Itaas mo ang insole, sabi niya. Isinilid ko ang aking mga daliri, itinaas ang insole, at doon, sa isang maliit na butas na inukit sa sakong, ay mayroong isang maliit at itim na bagay. Isang SD memory card. Kinuha ko ito, tinitignan sa ilalim ng ilaw ng neon, isang piraso ng plastik na maaaring magpahiwatig ng buhay o kamatayan. Ano ito, anak? Ang body camera, sabi ni Manny, humihinal. Nang araw na nadiskubre ko sila sa bodega, nagawa kong kunin ang card mula sa kamera na nasa aking vest. Itinago ko ito sa sapatos bago ako nawalan ng malay dahil sa palo ni Mang Tonyo. Tiningnan ko ang aking anak ng may paggalang, sa bingit ng kamatayan at nanatili siyang kalmado. Ano ang nandito? Lahat, tatay. Si Bugoy at ang kanyang ama ay nag-impact ng droga, pinag-uusapan ang money laundering gamit ang aking kumpanya. At nang salakayin ako ni Mang Tonyo gamit ang wrench, hinigpitan ni Manny ang aking kamay. Ito ang ating armas. Kung wala ito, biktima tayo. Sa pamamagitan nito, tayo ang manghuhuli, hinigpitan ko ang card sa aking kamay. Narito ito. Ito ang magliligtas sa atin at magpapadala sa mga demonyong iyon sa impyerno. Doktor, lumingon ako sa doktor na nakakuyom. Mayroon ba kayong computer, laptop, tablet, o anumang makakapagbasa nito? Umiling ang doktor. Wala, dito lang may mga cardiac monitor, sa labas. Umalinggaw ang megaphone, pinuputol ang tensyon. Mang Delphin, pulis ito. Mayroon kang 3 minuto para buksan ang pinto at sumuko. Kung hindi, papasok kami gamit ang gas at bala. Lumalaban ka sa otoridad, nauubos na ang kanilang pasensya. Alam nilang kung magtatagal ito, babagsak ang kanilang palabas. Gusto nilang tapusin ng mabilis, patayin o ikulong kami bago magbukang liwayway. Tiningnan ko ang card, pagkatapos ay ang pintong nanginginig. Sa 30 minuto na pangako ni Diego, 10 minuto pa lamang ang lumipas. Kailangan ko ng isa pang armas. Isang armas na mas kinatatakutan nila kaysa sa mga bala. Binibini, tiningnan ko ang batang nurse. Ang cellphone mo ba ay may social media, Facebook, TikTok? Tumango siya ng mabilis. Mabagal ang 4 pero gumagana. Buksan mo. E-record mo ako. Mag-live stream ka ngayon, nag-alinlangan siya, tumingin sa pinto, pagkatapos ay sa akin. Marahil ang kanyang etika o ang awa sa pagkakita sa amin sa ganoong kalagayan ay nanalo sa kanyang takot. Binuksan niya ang kamera at itinutok sa akin. Naka-live na po, sabi niya nang nanginginig. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking puting buhok, pinunasan ang dugo sa aking mukha. Ayaw kong magmukhang baliw, gusto kong magmukhang isang ama. Tumingin ako direkta sa lente, ang aking mga mata ay nag-aapoy. Hello sa inyong lahat. Ako si Mang Delphin. Ako ay isang ama, at sa likod ko ay ang aking anak na si Manny.
lumayo ako ng kaunti upang makita ng kamera si Manny sa kama na may bali na paa at lila ang kulay, at ang marka ng kadena sa bukong-bukong. Ang imahen iyon ay mas malupit at totoo kaysa sa anumang diskurso. Ampersand quote, tingnan niyo ito, ampersand quote, sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig. Ampersand quote, tingnan niyo ang ginawa ng pamilya ng kanyang asawa sa kanya. Sinira nila ang kanyang paa. Ikakadena nila siya na parang aso sa isang bodega sa bisperas ng bagong taon, dahil lamang nadiskubre niya na nagbubulsa sila ng droga. Ampersand quote, itinaas ko ang SD card sa harap ng kamera. Ampersand quote, at narito ang ebidensya. Narito ang mga krimen ng mga santilan at ni Bugoy. Ngunit, alam niyo ba? Ang pulisya ay nasa labas. Ang komandante ng Sagana ay nagbabanta na papatayin kami sa halip na arestuhin ang mga narko. Ampersand quote, sa labas, naging marahas ang mga katok. Ampersand quote, sirain ang pinto ng mabilis. Ano ang ginagawa mo? Ampersand quote, basag ang mga salamin. Isang tear gas grenade ang pumasok sa maliit na bintana, gumulong sa sahig, naglabas ng puting usok na mahapdi. Ampersand quote, ampersand quote, umuubo ako. Ang aking mga mata ay nangangati, ngunit hindi ko binitiwan ang telepono. Ampersand quote, ibahagi niyo po ang video na ito, pakiusap. Kung mamamatay kami ngayon, ampersand quote, ito ay ang pulisya ng Sagana at ang kartel ng mga santilan. Ampersand quote, huwag ninyong hayaang maging walang katarungan ang aking kamatayan. Ako si Mang Delphine, gusto ko lang iligtas ang aking anak, ampersand quote, pinuno ng usok ang silid. Malakas na umuubo si Manny, tinatakpan ng kanyang bibig. Ampersand quote, ay cut mo. I-upload mo na, ampersand quote, sigaw ko sa NARS. Hinawakan niya ang end at publish. Halos hindi pa niya nahawakan ang screen. Ampersand quote, ampersand quote, bumagsak ang pinto ng emergency room. Lumipad ang kabinet. 4 na pulis na may gas mask, baton, at taser ang pumasok sa gitna ng usok. Tumayo ako sa harap ni Manny, hawak ang kalawang na baras. Ampersand quote, huwag ninyong hawakan ang aking anak, ampersand quote, umungal ako na parang matandang leon na kinulong. Isang palo ng baton ang tumama sa aking balikat at bumagsak ako. Isang electric shock ang nagpakontraksyon sa akin, ngunit habang bumabagsak ako sa malamig na sahig, na may malabong paningin dahil sa gas, nakita ko ang screen ng cellphone ng NARS na umilaw. Isang maliit na karatula ang nagsasabing, ampersand quote, published successfully, ampersand quote, at mumiti ako. Alam na ng mundo. Ang digmaang ito ay hindi na nila kayang manalo sa dilim, nakahandusay ako sa malamig na sahig, malabo ang paningin dahil sa gas at sakit mula sa taser. Si Kapitan Reyes, ang komandante ng Sagana, ay nakatayo sa ibabaw ko, ang kanyang malaking anino ay bumagsak na parang lapida. Itinaas niya ang baton, ang kanyang pulang mukha sa likod ng maskara, handa na bigyan ng huling palo ang matandang ama. Ampersand quote, sabi ko na sayo, matanda. Dito, ako ang batas, ampersand quote, bulong niya. Ipinikit ko ang aking mga mata, pilit na abutin ang kama ni Manny. Ampersand quote, patawarin mo ako, anak. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ampersand quote, ampersand quote, isang malakas na pagsabog, ngunit hindi ng bala o ng baton. Ito ay ang pangunahing pinto ng klinika na sumabog ng piraso-piraso. Pagkatapos ay mga yapak militar, tunog ng metal na nagbabanggaan, at malalakas na boses na umuugong na parang kulog, nilulunod ang kaguluhan sa silid. Ampersand quote, Police Federal. Ibaba ang inyong mga armas. Ngayon, ampersand quote, nanginginig si Kapitan Reyes, ang baton ay nakabitin sa ere, lumingon siya, at sa pamamagitan ng puting usok, nakita ko ang pinakamaluwalhati na eksena sa aking buhay. Isang armed commando, armado hanggang ngipin, itim na uniforme na may gintong letra, Police Federal, pumasok na parang baha. Mga automatic rifle na nakatutok sa mga tiwaling pulis, mga pulang laser na sumasayaw sa kanilang mga dibdib. Sa unahan ay isang matangkad na lalaki, nakatayo ng matatag, may baril sa kamay, ngunit may kakaibang kapayapaan. Naglalakad siya sa gitna ng gas ng walang pag-aalinlangan, ang tingin ay nakatutok sa komandante. Si Diego, ang aking estudyante. Ampersand quote, sasabihin ko ng isang beses, ampersand quote, malamig na sabi ni Diego, pinuputol ang katahimikan. Ampersand quote, ibaba ang inyong mga armas o ituturing ko kayong kasabwat ng mga narko at bubuksan ko ang apoy. Ampersand quote, nanginginig si komandante, tiningnan ang kanyang maliit na baril, pagkatapos ay ang arsenal ng mga federal. Ampersand quote, click, ampersand quote, bumagsak ang baton sa sahig,
itinaas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya. Ampersand quote, huwag bumaril. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin, ampersand quote, utal niya. Ampersand quote, napabuntong hininga ako, gumaan ang aking katawan. Sumandal ako sa pader, pinapanood kung paano dinala ang mga pulis na baboy. Ngayong gabi, ang katarungan ay hindi lamang isang magandang salita. Ngayong gabi, ang katarungan ay may anyo ng mga itim na replay na nakatutok sa mga masasamang tao. Ang aking live video ng ilang minuto ay naging mitsa na sumunog sa buong imperyo ng krimen. Sa loob ng ilang oras, milyon-milyong views na. Buong Pilipinas ay nagulantang. Ang imahe ng matandang ama na may balisong na ipinagtatanggol ang kanyang anak na nakakadena sa ospital ay tumagos sa puso ng milyon-milyong uhaw sa katarungan. Ang hashtag ampersand quote, katarungan para kay Manny ampersand quote, at ampersand quote, Mang Delphine, matapang na ama ampersand quote, ay bumaha sa mga social media sa ilalim ng matinding presyon ng publiko at direktang utos mula sa kabisera. Ang operasyon sa mansyon ng mga santilan ay ginawa sa bukang liwayway. Hindi ako nandoon, ngunit ipinakita sa akin ni Diego ang video ng helmet camera ng mga ahente. Ang tarangkahan na aking sinira kagabi ay nakahandusay pa rin. Pumasok ang mga federal. Natagpuan nila si Mang Tonyo at ang kanyang asawa na nagsusunog ng mga papel sa fireplace. Si Bugoy ay natagpuan na umuungol sa sopa na may masamang bendahe sa paa at isang ripple sa tabi niya na balak niyang gamitin. Ngunit ang pinakamatindi ay nasa garahe. Nang sirain nila ang false concrete floor, natagpuan nila ang isang lihim na bunker. Sa loob ay may mahigit 50 bloke ng heroin, kilos-kilo ng shabu, at isang arsenal. Ang mamahaling bahay, ang mga party, lahat ay itinayo sa dugo at lason. At si Lynette, nakita ko siya sa video. Hindi siya tumakbo o lumaban. Nakaupo siya ng tahimik sa kusina, umiiyak. Nang siya ay pusasan, tiningnan niya ang kamera, ang kanyang mga mata ay namamagang, walang laman. Ampersand quote, patawarin mo ako, tatay, ampersand quote, galaw niya ang kanyang mga labi, bagaman alam niyang wala ako. Nang makita ko yon, hindi ako nakadama ng kasiyahan. Nakaramdam ako ng kalungkutan, isang malalim na kalungkutan kung paano sinisira ng maruming pera ang mga tao. Siya ay isang mabuting dalaga hanggang sa lamunin ng kasakiman at kaduwagan ang kanyang konsensya. Dinala kami ni Manny sa ospital militar sa kabisera para sa kaligtasan. Isang linggo kaming namuhay ng may seguridad. Inoperahan ang paa ni Manny, nilagyan ng mga pin. Sinabi ng mga doktor na makakalakad muli siya, ngunit laging pilay. Ampersand quote, walang problema, tatay, ampersand quote, ngumiti si Manny, tinapik ang cast. Ampersand quote, mas mabuti ang lumakad ng pilay kaysa lumakad ng nakaluhod sa mga PN na yon, ampersand quote, tiningnan ko ang aking anak. Ang pagmamalaki ay hindi ko na mapigilan sa aking dibdib. Ang mahinang anak sa bodega ay namatay. Sa harap ko ay isang tunay na lalaki na dumaan sa impyerno at bumalik na may peklat ng karangalan. 3 buwan pagkatapos ang paglilitis laban sa mga santilan. Ito ang paglilitis ng siglo sa Rizal, ang bulwagan ay puno ng media, mga tao, mga aktivista. Kinontrata ng mga santilan ang pinakamahal na abogado sa bansa, magagandang kasuotan, mamahaling pabango, pilit na gawing circus ang paglilitis. Ampersand quote, mahal na hukom, ampersand quote, sabi ng pangunahing abogado, madulas na parang igat. Ampersand quote, ang aking mga kliyente ay biktima ng isang bitad. Si Manny ay isang adik. Sinugatan niya ang kanyang sarili upang mangikil. Ang droga ay itinanim. Walang direktang ebidensya na nag-ugnay sa aking mga kliyente, ampersand quote, maganda ang kanyang pananalita, lohikal. Nakita ko si Manny na mahigpit na nakahawak sa wheelchair, pulang-pula sa galit. Ampersand quote, kalma lang, anak, ampersand quote, inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Ampersand quote, ang katotohanan ay parang karayom, at ngayon, ang karayom na iyan ay tutusok sa kanilang lalamunan, ampersand quote, lumabas ang prosecution. Umakyat si Diego sa witness stand, inilagay sa mesa ang sealed SD card, ang nasa sapatos. Ampersand quote, mahal na hukom, ito ang hindi matatawarang ebidensya, ampersand quote, sabi ni Diego. Bumukas ang malaking screen. Lahat ay nagpigil hininga. Lumitaw ang malinaw na imahe mula sa body camera. Ang anggulo ay mula sa dibdib ni Manny. Malinaw na nakita si Mang Tonyo at Bugoy na nagpuputol ng gulong, naglalagay ng mga puting pakete. Malinaw ang audio.
Ampersand quote, kung maging maayos ito, magpapalit tayo ng sasakyan, tatay, ampersand quote, narinig ang boses ni Bugoy. Ampersand quote, gawin mo ng maayos. Kung malaman ni Manny, magkakaproblema, ampersand quote, sagot ni Mang Tonyo. Pagkatapos ay pumasok si Manny, ang sigaw at ang mapanlinlang na palo sa likod. Umikot ang kamera at nagdilim, ngunit tuloy-tuloy ang pag-record ng audio ng mga palo at unggol ni Manny. Nang matapos, lubos na katahimikan. Walang gumagalaw. Ang kalupitan na nailantad sa liwanag ng katarungan ay nagpakuyom ng ulo ng mga abogadong tuso. Lumubog si Mang Tonyo sa upuan, maputla. Ibinaba ni Bugoy ang kanyang ulo, nanginginig. Pinukpok ng hukom ang kanyang gavel, na tumunog na parang kampana ng kamatayan para sa imperyo ng kasamaan. Ampersand quote, ipatawag ang saksi, Mang Delphin. Ampersand quote, tumayo ako, inayos ang aking lumang ngunit plansyadong damit. Umakyat ako, tinitignan ang mga nagpahihirap sa aking anak. Ampersand quote, hindi ako marunong sa batas. Ampersand quote, sabi ko, umalinggaw-ngaw ang boses ko. Ampersand quote, ako ay isang ama lamang. Tinuruan ko ang aking anak na magsaka, mag-alaga ng hayop at maging matuwid. Hindi ko siya tinuruan kung paano makitungo sa mga demonyo, ngunit tinuruan ko siya ng isang bagay, kung ikaw ay madapa, bumangon ka. At kung hindi mo kaya, bubuhatin kita. Ampersand quote, itinuro ko si Manny sa wheelchair. Ampersand quote, sinira nila ang kanyang paa, ngunit hindi nila sinira ang kanyang kaluluwa. At hindi nila masisira ang pagmamahal ng isang ama. Kayo ay mayaman, may kapangyarihan, may armas, ngunit kami ay may katotohanan, at ang katotohanan ay hindi mamamatay. Ampersand quote, ang buong bulwagan ay tumayo at pumalakpak. Umalinggaw na parang bagyo, nilunod ang mga reklamo ng depensa. Bumagsak ang sentensya sa araw na iyon. Mang Tonyo, 25 taon. Bugoy, 30 taon. Aling Nena, 15 taon para sa pakikipagsabuatan. Mga ari-arian ay kinumpiska. Naitama ang hustisya. Matapos ang paglilitis, bago pumasok sa kulungan ng kababaihan, hiniling ni Lynette na makita si Manny. Binigyan siya ng pulis ng 5 minuto sa waiting room, binabantayan. Ako ay nanatili sa pinto. Si Manny ay nasa kanyang wheelchair, kalmado. Si Lynette ay nasa harap niya, nakaposas, umiiyak. Ang maskara ay kumalat. Ampersand quote, Manny, patawarin mo ako, ampersand quote, hikbi niya. Ampersand quote, natakot ako. Takot na baka patayin ako. Takot na baka patayin ka, ampersand quote, tiningnan ni Manny ang babaeng kanyang sinasapian, ang babaeng sumumpa ng pagmamahal. Ampersand quote, alam kong natakot ka, ampersand quote, malumanay na sabi ni Manny. Ampersand quote, hindi kita sinisisi sa pagkatakot. Lahat ay natatakot mamatay, ampersand quote, kung gayon, pinatawad mo ako. Kapag nakalaya ako, pwede ba tayong, ampersand quote, tumingin si Lynette ng may hangal na pag-asa. Dahan-dahang umiling si Manny. Ampersand quote, Lynette, pinapatawad kita. Hindi ako nagtatanim ng galit. Dahil ang pagtatanim ng galit ay parang pag-inom ng lason, umaasa na ang iba ang mamamatay. Binitiwan ko na yon para mabuhay ng payapa, ampersand quote, huminto siya, matatag ang boses. Ampersand quote, pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Nanood ka habang sinisira nila ang aking paa. Natahimik ka nang saktan ako ng iyong ama gamit ang bat. Ang katahimikan na yon ay mas masakit pa sa mga palo. Kailangan ko ng isang asawa na makakasama ko sa bagyo, hindi yung nagtatago sa likod ng kaaway, ampersand quote, pinaikot ni Manny ang wheelchair nang hindi lumingon. Ampersand quote, paalam, Lynette. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan, ngunit hindi sa akin, ampersand quote, sumambulat sa iyak si Lynette sa mesa. Iyak ng pagsisisi na huli na. Itinulak ko ang wheelchair ng aking anak palabas ng korte. Ang sikat ng araw sa hapon ay bumuhos sa amin ng ginto. Ang hangin ng tagsibol ay umiihip na, nagdadala ng bagong buhay. Ampersand quote, tama ang ginawa mo, anak, ampersand quote, tapik ko. Ampersand quote, masakit, tatay, ampersand quote, hinawakan ni Manny ang kanyang dibdib. Ampersand quote, mas masakit pa sa paa ko, ampersand quote, alam ko, ngunit ang sugat na iyan ay maghihilom din. At kapag naghilom na yan, mas magiging matatag ka kaysa kailanman, ampersand quote. 3 buwan pagkatapos, lumipas ang taglamig, ngunit sa kabundukan, lumalamig pa rin sa gabi. Sa aking lumang rancho, isang malaking bonfire ang nagnininga sa bakuran,
ang pulang sparks ay lumilipad sa langit na parang mga firefly. Ang amoy ng inihaw na lechon, kasama ang maanghang nitong marinade at kahoy na saging, ay pumuno sa hangin. Si Manny ay nasa tabi ng apoy, may hawak na saklay sa isang kamay, binabaliktad ang mga tadyang sa ihawan gamit ang isa pa. Tinupad niya ang kanyang, nakita ko ang kanyang cast at tumingin sa langit. Naalala ko ang kakilakilabot na bisperas ng bagong taon na yon, ang desperasyon sa pagkakita sa aking anak na nakakadena, ang pag-iisa laban sa tiwaling sistema. Kung hindi ako nagtiwala sa aking korazonada, kung ako ay umurong sa takot, kung pinili ko ang seguridad ng katandaan sa halip na ang panganib, ngayon ay nag-iisa ako sa harap ng larawan ng aking anak, kinakain ang pagsisisi hanggang sa mamatay. Lumingon ako, nakatingin sa kamera, na parang kinakausap ang milyon-milyong ama doon. Mga kaibigan, ang buhay ay puno ng mga bitag at lobo na nakabalat kayo sa balat ng tupa. Maaari nilang kunin ang iyong pera, bahay, maging ang iyong pangalan. Ngunit may isang bagay na hinding-hindi nila kailanman makukuha, at iyon ay ang dugo na dumadaloy sa iyong pamilya. Huwag kailanman baliwalain ang boses ng puso. Kapag sinabi ng iyong korazonada na nasa panganib ang iyong mga anak, itaboy ang takot, sirain ang mga pinto, lumaban na parang mga hayop upang protektahan sila. Dahil ang pinakamalaking yaman ng isang tao ay hindi ang nasa bangko, kundi ang mga taong nakaupo sa paligid ng apoy ngayong gabi. Ako si Mang Delfin, ako ay isang ama at ipinagmamalaki ko yon. Ibinaba ko ang baso, kinuha ang piraso ng lechon na ibinigay sa akin ni Manny. Ampersand quote, napakasarap anak. Mas masarap pa kaysa sa 5 bituin na restaurant. Ampersand quote, maligayang bagong taon, tatay, ampersand quote, ngumiti si Manny, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ampersand quote, maligayang bagong taon, anak ko, ampersand quote, umugong ang apoy, nililiwanagan ang masayang mukha ng ama at anak. Ngayong gabi, malamig pa rin ang hangin, ngunit ang aming mga puso ay hinding-hindi naging ganoon kainit. Ang kwento ni Mang Delfin ay nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Mang Delfin? Mayroon ba kayong gagawin na iba kung kayo ang nasa kanyang katayuan? Ibahagi ninyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, lagi kong binabasa ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagpadama sa inyo ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din, at mag-subscribe sa kanal ng Tahimik na Ama upang hindi makaligtaan ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na ang maging ang boses ng Tahimik na Ama, ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.